Tropical Cyclone Sector ng Timo Weather webpage, naka-offline. Ang epekto, ating aalamin. Mga malakasang ulan at kalat-kalat ay asahan pa rin sa Visayas at Mindanao hanggang sa ilang bahagi ng Southern Luzon, epekto pa rin ng pag-iral ng Southwest Monsoon. Humid sa Metro Manila at hanggang sa ibang bahagi ng Northern Luzon, magpapatuloy. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw na linggo, August 13, 2023. Ang oras natin boys from ngayong umaga ay alas 9:14 na ng umaga. Well, magpapatuloy pa rin ang humid dito sa bahagi ng Metro Manila kasama na ilang bahagi ng Calabarzon at northern part ng Luzon. At halos wala tayo at klaro ang magiging himpapawid natin at maalinsangang panahon. Well, hindi gaya ng inaasahan natin na Southwest Monsoon, manipis lamang ang Southwest Monsoon na dumadaloy sa Luzon dahil lahat ng ito ay nakahatak pasilangan at patungo at sumasama ito sa monsoon trough, patungo pa rin sa pinaka-extend na malawak na surface trough mula kay Typhoon Lan. So sa ating conditions o current conditions, overcast, gloomy, klaro at partly cloudy pa rin dito sa Metro Manila. Lalo na dito sa amin sa Caloocan West Grace Park, makikita sa ating live CCTV, halos klaro ang kaulapan at matinding sikat ng araw ng malayong-malayo sa nararanasan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao ngayong araw. Sa ating lowest temperature na naitala dito sa amin sa Caloocan ay kaninang 4:41 AM ay umabot sa pinaka-lowest of 28.7 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng highest temperature na 33.2 degrees Celsius, kahapon ito ng umaga, 11:39 AM. At kung mapapansin ninyo, despite na 33 degrees Celsius, pero halos doble ang alinsangan. Dahil nga po sa ating humidity ay mataas din at 72%. 10% itong bumababa since last hour. So mataas ang ating temperatura, at the same time mataas ang ating humidity. Ibig sabihin yan po ang nagre-resulta ng mas mainit na alinsangan dito sa Metro Manila dahil po sa umiiral na humid. Kapag kasi mataas ang ating humidity and the same time mataas ang ating temperatura, mahirap pong mag-evaporate ang mga water molecules natin sa paligid, lalo na sa mga pawis natin. Pag tayo pinapawisan, mahirap pong mag-evaporate yan dahil sa sobrang saturated ng water molecules sa paligid at habang mataas naman ang temperatura. Mahirap itong mag-evaporate. Kaya ang nangyayari, mas mainit po ang pakiramdam na alinsangan natin kapag tayo'y naiinitan. At sa ating heat index ay naasahan na mataas din sa amin kahapon, umabot sa 45.4 degrees Celsius. At kung mapapansin niyo ay naka-indicate na there's no weather disturbance detected. Yan po ay nagkaroon lamang ng technical error sa ating sistema dahil nagkaroon nga po ng problema sa data feed mula sa Hawaii. Alam naman natin, nagkaroon po ng matinding wildfire sa Maui, dyan sa may Hawaii. So yung transponder yata doon ay hindi pansamantalang hindi muna gumagana at yung mga ilang transponder ng infirmary ay medyo naka-disable muna. Siguro ay nagaganap sila ng pagtulong o pag-assist sa mga kababayan nila roon. So yung centers ng transponder ay naka-disable muna, so wala tayong nasasagap na data feed mula sa infirmary sa Hawaii. Dahil yung data feed ng aking tropical cyclone sector o nag-originate yan sa infirmary sa Hawaii. Kaya wala tayong data na nasasagap. Yan ang purpose kung bakit meron akong multiple tropical cyclone monitoring system sa aking webpage bukod sa tropical cyclone sector. Dahil in case magkaroon ng mga ganyang problema ay meron tayong backup na mga tropical cyclone monitoring. So, nanatiling meron pa rin na tayong active na minomonitor at nakalabas sa aking Timo Weather page. Kapag nagkaroon ng mga ilang aberya sa iba kong systems, ay meron tayong at least mga backup na mga monitoring ng mga cyclones. Ayan o. At least iba't ibang mga agencies, meron tayong mga data feeds
nananatiling aktibo sa aking website. So wag pa rin kayong mag-alala dahil meron pa rin tayong naka-backup dyan. Yung detalye nga lang ay medyo temporary, medyo wala tayong masyadong real-time na cyclone monitoring. Then naka-disable nga po pansamantala. Well, sa ating PH extremes in past 24 hours, dahil sa matindi ang alinsangan, ay nangunguna muli ang Tuguegarao City. Diyan sa extreme northern Luzon na may mabot sa 36.2 degrees Celsius ang matinding alinsangan sa kanila. So ingat po at wag po masyadong magpa-dehydrate para kayong nasa during dry season yan that time. Kaya iwas na lamang po at magdala ng pananggalang sa tinding sikat ng araw dahil inaasang magtatagal pa yan hanggang these weekdays. At sa lowest temperature and unexpected ay stationary lamang sa may Baguio City at 17.2 degrees Celsius. Sa Inola naman ay nangunguna ang Surigao City na umabot sa 122 mm ang total rainfall. At dahil maalinsangan dito sa Metro Manila ay wala kaming naitalang pag-ulan since kahapon. At sa ating high tide, low tide conditions, kasalukuyang high tide dito sa Metro Manila, sa may Manila Bay. So may 7 hours and 16 minutes para mag-low tide o to be exact 4:34 p.m. Sa almanak naman, sa mga bibiyahing ngayong linggo, ay sumikat ang haring araw kaninang 5:41 a.m. at inasa lulubog ito mamayang 6:20 p.m. At ang ating waning crescent na 10% na lamang, so halos mag-new moon na po ang buwan o yung liwanag ng buwan ay sisikat po ito bukas na po ng madaling araw 3:41 a.m. At kinabukasan naman ng hapon na ito lulubog at 4:17 p.m. So hanggang dito na lamang siguro ang mai-update ko muna sa status ng moonrise and moonset dahil bukas ay unexpected na halos new moon na ito. At sa ating local weather outlook para ngayong sa linggo at bukas na Lunes ay naasahan ang partly cloudy ang maghapon na may localized thunderstorms pa rin naka-forecast at 100% daw na uulanin. Probably mga hapon siguro ito o gabi. Ganon din bukas, partly cloudy maghapon na may mga localized thunderstorms pa rin daw at mataas ang chance daw ng pag-ulan at 95%. Ang 2-day temperature forecast natin na highest expected yan ay nasa maximum of 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 27 to 28 degrees Celsius. Well, silipin muna natin lalagay ng ating panahon sa buong bansa ay una dito sa may extreme northern Luzon, dyan sa may bandang Cagayan Valley, Ilocos Norte man yan, o hanggang dyan sa may bandang La Union at Isabela, Kasiguran Aurora o halos buong extreme northern Luzon kasama na ang Pangasinan, Zambales at Central Luzon ay magiging maaliwalas at maalinsangan po. Lagay natin ang panahon kaya pa rin kahapon, expected na abot na naman sa lagpas 35 degrees Celsius ang inaasahang temperatura at ini-expect na magkakaroon na naman ng pagtaas ng drought index lalo na sa bahagi ng Tuguegarao area sa parte rin ng Cagayan Valley. So take note pa rin yan mga folks. At mula sa may Central Luzon hanggang Bulacan at Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon, especially sa may bandang Laguna, Batangas area, ay makakaranas din ng ilang katamtaman lagi ng panahon. May mga ilang partly cloudy pero mangunguna ang alinsangan pa rin panahon ngayong araw. So wag po masyadong magbilad sa tindisikat ng araw dahil inaasahan pong very humid ang lagay ng ating panahon. Dahil pag kayo po ay nagpapawis, asahan po na manlalagkit po kayo dyan dahil hindi agad matutuyuan kayo ng pawis dahil sa ating humid na lagay ng panahon. And the rest ng Calabarzon ay mula dyan sa may bandang Atimonan, Quezon at ilang bahagi ng Camarines Norte, pababa na po yan ng buong Bicol region, magiging katamtaman po at ilang mga part din mo to mostly cloudy unti-unti habang pababa ito ng Camarines Sur hanggang dyan sa may bandang Iriga, Legazpi hanggang Albay ay magiging part dito mostly cloudy na po at magiging ilang kalat-kalat na pag-ulan dulot ng medyo extension ng monsoon trough na umaabot dyan sa bahagi ng baybayin lalo na sa Catanduanes Island. So mula dyan sa may bandang Albay, Legazpi, pababa na po ng Sorsogon, magiging mostly cloudy po lagi ng panahon. May mga kalat-kalat na mga bugso na mga ilang light rain showers, epekto ng ating monsoon trough. At kung titingnan natin sa ating Himawari 8, medyo magiging maulap lamang ang madalas na iiral. Pero sa bahagi nga po ng Catanduanes, makakaranas kayo ng mga ilang scattered rain showers at may mga ilang pagkulog at pagkidlat. Dahil kung titingnan natin sa ating satellite imagery o sa ating lightning detection system, ay magiging makidlat po ang bahagi ng yan sa baybayin. Kung sisilipin po natin, ayan diyan sa may bandang east portions ng Bicol region at Visayas ay medyo makulimlim at madalas po ang mga pagkulog at pagkidlat dyan. At ayon sa aking lightning detection system sa Caloocan City ay mabot po at least
nasa 24 lightning strikes. Aktibo po ngayon ang nagaganap dyan sa may silangang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. At kung pagbabasehan natin ng heavy rain potential ay may mga ilang heavy rain potential sa may bahagi ng Bicol Region. So ingat na lamang po sa biglaang buhos ng ulan maging dyan sa bahagi ng Sorsogon area. And the rest ng bandang Southern Luzon na mula dyan sa may Mimaropa, magiging maulap din ang lagi ng panahon. May mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, epekto na extension ng monsoon trough at humahalo sa southwest monsoon na nahahatak pa rin dito ng monsoon trough na ito sa dagat Pasipiko. At mula dyan sa bahagi ng Coron, Puerto Princesa, pababa na po yan ng bandang Batarasa ay magiging maulap po at mga kalat-kalat pa rin na ang pag-ulan ang aasahan. And the rest ng Southern Luzon mula sa may bandang Mindoro ay magiging katamtaman at magiging partly na mostly cloudy din at may mga ilang pag-ulan ang inaasahang iiral dyan sa may bahagi ng Mindoro. Lalo na sa may Occidental Mindoro, sa may San Jose, Magsaysay, Bulalakaw at Mansay. Magiging magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan na may pagkilat at pagkulog. So ingat na lamang po mga folks. And the rest ay mula dyan sa may bandang Romblon area, sa may Tabias Island at Sibayan. Nakakaranas kayo ngayon dyan ng ilang moderate and some heavy rain showers. Magdala ng pananggalang pa rin sa ulan anumang oras at iwas sa biglaang pagbaha kung sakaling lumakas ang buhos ng ulan ng tuloy-tuloy maghapon hanggang dyan sa may Masbate na po at Burias Island. Magiging mostly cloudy at mga kalat-kalat po ang mga pag-ulan ang iiral dyan. All the way pababa na po yan ng Western Visayas at Central Visayas. So mula sa may bandang Western Visayas, mula Rojas City, Malaya at Kalibo, ay magiging maulap po ang lagi ng panahon dyan at inaasahan din ang mga scattered rain showers at may mga ilang localized thunderstorms. Siyempre kasama na ang San Jose de Buenavista hanggang Iloilo City na po yan at Guimaras magiging maulap po ang lagay ng panahon ninyo dyan at mga scattered rain showers. At sa may Negros Region, mula sa may Bacolod, magiging may mga light rain showers po ang umiiral ngayon dyan kasalukuyan hanggang San Carlos City. So magdala ng pananggalang sa ulan, pababa na po yan Kamangkalan, Sipalay, hanggang Dumaguete na po yan. Magiging mostly cloudy po ang iiral at may mga ilang scattered isolated rain showers pa rin ang iiral. At mula dyan sa may bandang Siquijor, pataas naman ng Central Visayas sa may Cebu City, kasama na po ang Bohol. Siyempre, lalo na ang bahagi ng Bohol at Tagbilaran City. Sa Bohol ay nakakaranas kayo ngayon dyan na ilang moderate and some heavy rain showers. Ingat sa biglang flash flooding na lang mga folks. At sa Cebu City, magiging maulap din at mga kalat-kalat na pag-ulan ang iiral. Epekto pa rin yan ng malawak na monsoon trough na sumasakop sa halos buong Visayas. At the rest ng eastern portion ng Visayas, mula dyan sa may bandang Northern Samar, mula sa Lawang at Allen, pababa na po yan ng Katarman hanggang Calbayog, ay magiging partly tumusikaw din ng ilar at makakaranas kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. Pababa na yan ang San Policarpio kasama ng Borongan Eastern Samar hanggang Gian Eastern Samar na po yan. So magdala pa po kayo ng pananggalang sa ulan anumang oras maghapon dahil magiging dynamic po ang mga pag-ulan. Kasama na ang bahagi ng Tacloban City, papasok na po ito ng Leyte. At mula dyan sa may bandang Ormoc, pababa na po yan ng Baybay City hanggang Maasin at San Ricardo. Magiging mostly cloudy po at mga kalat-kalat din ng mga pag-ulan at magiging dynamic po ang mga pag-ulan dahil sa patuloy pa rin ang pagdaloy ng monsoon trough na kasabay ng southwest monsoon. And the rest ng Mindanao mula sa Surigao del Norte, pababa na po yan ng Agusan del Sur na po magiging makulimlim po at mga kalat-kalat po ang mga ilang moderate and some heavy rain showers, lalo na sa may Surigao del Norte, halos buong Dinagat Island at Siargao Island, pababa na po, kasama na ang Cantilan, Camadbaran City, Tandag, pababa na yan ng hanggang Hinatuan ay magiging mostly cloudy po at magkakaroon ng mga ilang moderate and some heavy rain showers. Magiging dynamic din ay extension ng malawakang trough na ito o monsoon trough na sa may bandang dagat Pasipiko ay umaabot sa malawak na area ng Surigao del Norte at Surigao del Sur. So mula sa Northern Mindanao, mula Butuan City hanggang Cagayan de Oro, magiging maulap din ang lagay ng panahon sa inyo. So magkakaroon ng ilang scattered rain showers na may mga ilang kidlat at pagkulog. At mula dito sa may bandang Compostela Valley, kasama na ang bahagi ng Davao Region, magiging maulap po ang lagay ng panahon. So although medyo may ilang alinsangan sa may Davao City at ilang parte ng panutukan ay magiging katamtaman po at mga ilang partly tumusli cloudy rin at mga ilang scattered rain showers din ang tuloy-tuloy na iiral maghapon dyan. So magdala na naman ng pananggalang hindi lang sa tinding sikat ng araw kundi
sa mga pag-ulan na rin na mararanasan na dynamically na mangyayari ngayong hapon. And the rest ng sources din mula sa may bahagi ng Sarangani, magiging maulan din po ang area ninyo dyan hanggang sa may bandang asin na po ito ay magkakaroon ng medyo makulimlim na lagay na panahon at medyo magkakaroon ng mga series ng kalat-kalat na mga ilang light to moderate rain showers. So, magdala rin ng pananggalang sa ulan at sa tinding sikat na rin ng araw kapag nag-normalize ang kalangitan. At mula dyan sa Cotabato, pataas na po yan ng bandang Zamboanga Peninsula. So mula dyan sa may bahagi ng Cotabato City, pataas ng Marawi at Iligan, magiging partly to mostly cloudy rin ng Iiral. So isolated rain showers din ang Iiral at halos buong Zamboanga Peninsula magiging maulap ang lagay ng kalangitan at may mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog lalo na sa may Zamboanga del Norte at ilang bahagi ng Zamboanga del Sur. So magiging katamtaman lalo na sa may Ozami City at Tangob City at Molabe, magiging katamtaman na lagay ng panahon dyan. Pagitan ng Marawi City ay magiging katamtaman at magkakaroon din ng mga ilang kalat-kalat na isolated rain showers na may pagkidlat at pagkulog. So take note pa rin yan mga folks. And the rest ng Zamboanga Peninsula hanggang sa isla na po ng Basilan at Hulusulo, magiging katamtaman at maulap din ang lagay ng panahon at isolated case din na mga pag-ulan na may mga daladalang pagkidlat at pagkulog. So all in all, halos buong Visayas at Mindanao ay umiiral pa rin ang pagdaloy ng southwest monsoon na na-enhance, nahahatak ng monsoon trough na to patungo pa rin dito sa sa typhoon category na Silan. Kaya nakakaranas ang halos buong Visayas at Mindanao ng mga series na mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog pa rin lalo na sa bahagi ng Eastern Visayas at Bicol Region. Maliban na lamang sa bahagi ng Northern Luzon kasama ang Metro Manila dahil hindi po masyado umaabot ang extension ng monsoon trough. Dahil yung low quadrant ng nahahatak nitong Typhoon Lan ay makikita natin ay bahagya kasing nahaluan ng dry air pockets ang bahagi na ito ng south quadrant niya. So, intentionally, maging dito sa may bandang northeastern Luzon ay nakakahigop siya ng medyo dry pockets ng hangin kaya nadadamay po ang Northern Luzon kasama ang Metro Manila sa naaabutan ng dry air na yan. Kaya tayo dito sa Metro Manila ay maalinsangan at matindi ang araw sa atin. Dahil yan po ang yung areas na yan ang nagkakaroon ng open pockets o dry pockets patungo nga dito kay Typhoon Lan. Ayan yung parte na yan, dry air pockets yan eh. Tapos yung wet pockets o wet air ay nandito po sa may bandang southern part niya. Kaya yung Visayas at Mindanao ang tinatamaan ng bahagi na ito na kung saan mas maulan ang dala nito kaysa sa bahagi ng northern part ng Luzon area. So yan po ang nagiging senaryo ng water vapor. Nakikita naman natin ng maliwanag sa ating satellite imagery na ginagamit. So yun po, huwag po kayo magtaka kung bakit maalinsangan sa Northern Luzon area. Dahil yung sirkulasyon nitong Silan ay nahahaluan kasi ng dry air pockets at yung lower part naman ito, doon naman sumasaling o humahalo ang maulap at may dalang mga ulan patungo dito sa pinakasentro ni Typhoon Lan. Well, sa mga gusto pa rin malaman, nasaan na raw ba si Dora? Lalapit daw ba ito sa bansa? Well, yung aking sinasabi, noong mga nakarang araw ay malabo ito itong lalapit sa bansa. Kung titingnan ninyo sa satellite imagery at sa ating tropical cyclone track primary, dahil naka-disable po yung ating computer generated tropical cyclone sectors dahil nga po sa nangyaring wildfire sa Hawaii, ay makikita pa rin natin sa ating TC track primary itong si Dora ay naging tropical storm na nga po ito. Dahil gaya nga po na sinasabi ko na mga nakarang araw, si Dora kasi ay napakalayo at napakahaba ng inilakbay nito. Ayan mula sa may bandang Guatemala, dito sa may bandang South America, papunta na ng South America at tumawid ito ng Eastern Pacific ng napakahabang araw at tinawid pa niya ito ang Hawaii hanggang sa nakapasok na ito sa West Pacific nga nitong kahapon. At dahil nga po nag-peak na po yung kanyang typhoon category dito sa may banda rito sa area na to noong August 10. Kaya nagkaroon na ng multiple yung eye wall replacement center na tinatawag natin. Nagkaroon siya ng multiple eye wall replacement center kaya nag-peak na po yung kanyang maximum wind speed hanggang sa ito ay nag-scattered
at humina na nga po at unti-unting bumaba na po yung kanyang wind intensity hanggang sa pagkapasok nito kahapon sa Western Pacific ay tuluyan na itong humina. Bumaba na ito sa severe tropical storm hanggang sa naging tropical storm na nga po unti-unti. At inaasahan nga natin na ito ay tuloy-tuloy na hihina by August 16 o probably mga August 16 o August 15. Depende na po yan. Dahil habang binabaybay nito ang Northern Pacific ay mas nagiging subtropical na ang direksyon ni Dora at unti-unti na itong hihina. Dahil pahihinain ito ng medyo malamig na wind surge dito o drier wind surge sa area na ito at vertical wind shears. Dahil nabanggit ko naman po sa inyo, malalakas po ang vertical wind shears sa area na ito. Yung area na to dito, yan. Yung area na yan, malalakas po ang vertical wind shears niya. Kahit tingnan nyo sa aking shear environment, makikita niyo yung shear environment dito ay napakalakas po ng vertical wind shears ng portion nito. So kapag may nabubuo kasi mga low pressure area dito sa area na to, ay dadaan mo na siya sa halos butas ng karayom sa mga series ng malalakas na vertical wind shear. Kapag nag-successful siya, yun, saka na lang siya magiging isang ganap na low pressure area. Gaya nung binantay natin dito na may isang low pressure area na supposed to be mabubuo. Pero sa tindi nga po ng vertical wind shears area na ito ay hindi siya natuloy na nag-enhance. Kaya tingnan mo kung mapapansin ninyo na medyo kumurba ng direksyon itong si Dora dahil pumapagitan na kasi siya sa malalakasang vertical wind shear environment sa area na to. So napakabig siya pahilaga. Pero dahil sa ibabaw ay medyo drier at subtropical na rin. Nasasalubong niya kasi yung subtropical wind shears dito sa ibabaw kaya tuluyan itong pahihinain hanggang sa ito ay mag-dissipate na lang din. So sa mga nagtatanong, naglalapit ba ito ng bansa? Napakalabo nga po mga folks. Dahil nga po kaya ng aking nireport nung mga nakarang araw ay bago makalapit ng bansa, dadaan mo na yan sa matitinding vertical wind shears dito sa may bandang southeastern ng Guam bago niya successful na matatawid dyan. Pero dahil kakabig ito pa west-northwestward, ay hindi na ito makakalapit man lang sa ating Philippine Area of Responsibility itong si Dora. So halos inconsiderate yung si Dora na magiging threat sa alinman sa bahagi ng ating bansa. So yun lang po. At dahil itong si Typhoon Lan ay malapit na po sa may bandang Japan at halos lalapit ito sa may isla ng Nara o Mi dyan sa may bandang south east ng Japan. Malayo na po ito sa pinaka-elevation ng ating Philippine Area of Responsibility. So hindi ko na masyado concern o binabalita ang lagay ni Typhoon Lan. At lagi ko naman binabanggit sa mga Pilipino natin na nagtatrabaho sa Japan ay paghandaan na lamang, lalo na sa bahagi ng Nara na unang posibleng direct hit landfall nitong si Typhoon Lan. However, gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring, makikita natin may mga ilang circulation pa rin tayong namamataan dito by starting August 16, 2023 na mayroong mga series of circulation dahil iiral po ang intertropical convergence sa mga susunod na araw. So probably mga by Wednesday, this coming week, ay magbabalik ang series ng intertropical convergence. So ibig sabihin, yung mga vertical wind shears nito, malamang ay bahagya itong hihina, kaya magkakaroon ng mga series of intertropical convergence lines at magkakaroon ng mga series of tropical wave na mabubuo. So ito yung babantayan natin this coming week kung may makikita tayong series na pamumuo ng mga bagong invest o low pressure area by August 16. Dahil nakikita natin sa ating global spectral model, meron nga tayong namamataan na halos 3 o hanggang 4 na continuous tropical wave dito sa series ng intertropical convergence line. Kitang-kita nyo naman, ayun o. Yan. At lahat, ang kanyang Coriolis circulation, west-northwestward ang direction niya. Itong isa, medyo pa northeastward yung ipinapakita. And then, magkakaroon ito ng recurve, pag ganyan, yung nagiging galaw niya. Dahil po, yung titingnan natin sa kaniyang mean average o mean shear winds
ng mga sirkulasyon ng hangin di sa may pagitan na to ay makikita ninyo yung series ng flow ng environmental series niya ay pa northward, northeastward. Ayan, yung mga arrows na yan, ayan. So kapag may mabubuo na mga low pressure area, typically either kikilos yan pa west-northwestward, at kung mas malapit namang nabuo rito ay maaaring kukilos mo na ito pa northeastward. Then magre-recurve pa ganyan. Yan. Ganyan ang nangyayari kapag may nabubuo. Kapag ganito po ang series ng environmental wind shears na favorable kapag nagkaroon ng sirkulasyon dyan. Pero sa ngayon, malakas po ang vertical wind shears sa area na to. So medyo kumukontra o humaharang muna siya sa anumang low pressure area na mabubuo dito sa may bandang Marshall Island. So titingnan pa rin natin mga folks kung magkakaroon ng complete convergence sa area na yan. Probably this coming week nga po. Dahil nga po ayon sa ating global spectral model ay may nakikitaan nga po na extended forecast itong data feed mula kay Japan Meteorological Agency sa aking webpage ay may mga hanggang 3 at 4 na tropical wave ang posible nga daw na mabuo. So babantayan pa rin natin ito hanggang this coming weekdays kung iyan ay mangyayari. Pero sa ngayon ay wala muna tayong namamataan na anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, mga 3 hanggang 5 araw mula kahapon. So makikita natin dito yung mga significant circulation, halos wala. Although yung buntot nitong si dating Typhoon Lan ay magkakaroon ng series ng highly surface trap sa area na to. So medyo mataas po ang anomaly dyan. So maaaring biglang may mabuo na low pressure area dyan or maaaring shallow low pressure area lamang. So hindi natin masyado concern kung yan ay maging low pressure area dahil hahatakin din naman yan ng south quadrant trough nitong si Typhoon Lan at madidissipate din kaagad at magdadala lamang ng mga malawakang pag-ulan kung sakali man sa Southern Luzon at posibleng umabot sa Northeastern Luzon. Sana naman mangyari para at least ulanin naman ang bahagi sa Metro Manila at Northeastern Luzon. May gale warning ba tayo? So far, may gale warning lang naman tayo. Maaari di sa may extreme Northern Luzon, sa may Cagayan at Ilocos Norte of coast. At ang alon ay maabot pa rin sa 1.25 meters. So sa loob ng 24 oras mga folks, medyo bawal po nang lumayo ang ating maliliit na sasakyang pandagat dyan. And the rest ng bansa ay pwede naman po lumayag ang ating maliliit na sasakyang pandagat dahil halos kalmado naman ang karagatan despite na may mga patuloy na daloy ng southwest monsoon sa bahagi ng Visayas at Mindanao. So maliban dyan sa may bandang nabanggit ko sa extreme Northern Luzon, sa Baybayin hanggang sa may Babuyan Islands ay bawal muna po lumayag ang ating maliliit na sasakyang pandagat. O kapapasok lamang ng report ng aking seismometer dito sa Caloocan West Grace Park kaninang 9:44 AM to be exact ay nakasagap ng magnitude 5.5 or intensity 2 na lindol dyan sa may bandang kanlurang bahagi ng Basco Batanes or southwest ng Itbayat Batanes. So far ay ang location nito o epicenter nasa karagatan ito dyan sa may bandang Batanes Group of Islands. Inaasahan ng pagyanig, ramdam ito ng mga taga-Cagayan, Batanes Group of Islands, kasama na ang buong Babuyan Islands at Ilocos Norte ang sigurado mga intensity 1 to intensity 2 ang mararamdaman nilang pagyanig. Ang epicentral depth nito ay umabot ng around 36 km ang epicentral depth, 237 km ang epicentral na lalim nitong lindol na ito. So, expected walang magiging banta ng tsunami at walang magiging banta ng structural damage, lalo na ng mga taga-Batanes Group of Islands. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, August 13, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, August 13, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com sa mga gusto pang malaman ang mga detalye na hindi natin nabanggit sa report ngayong umaga at sa mga data feeds dito sa amin sa Caloocan City mula sa aking weather station at mula sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.